Mahigit 250 barangay na sa bansa ang may kaso ng African Swine Fever. Pangamba ng ilang retailer baka tumaas ang presyo sakaling kapusin ang supply ng baboy. At yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Bihira ng baboy sa menu ng karinderyang ito sa Quezon City. Mas marami raw umu-order ng baka o manok ngayong dumarami na naman ang kaso ng African Swine Fever. Kailangan may tatak kasi sa ngayon nga dahil di ba may nga sakit para sure na hindi ka mangangamba. Bihira na rin kumain ng baboy ang pamilya ni Juliet, bagamat may suki daw siyang binibilhan. Natatakot syempre, dito lang ako bumibili ng karne ko. Ayon sa Department of Agriculture, 251 na barangay sa buong bansa ang may aktibong kaso ng ASF mula sa 150 lang noong Hulyo. 10% ng populasyon ng baboy sa bansa ang mula sa Batangas, pero sa ngayon, 7 bayan na at 1 lungsod sa Batangas ang tinamaan na ng ASF. Kaya naman ibang mga retailer ng baboy kumukuha na mula sa mga mas malalayong lugar. Si Federito halimbawa sa Quezon na kumukuha ng mga itinitindang baboy. Kapon kulang sa baboy. Ang karga ko lang kapon nasa 40 lang piraso. Pangamba tuloy ni Federito, baka sumipa ang presyo ng baboy kung kapusin ang supply. Biglang taas to pag magwalaan ng baboy dito. Sa ngayon, wala raw nakikitang dahilan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG para tumaas ang presyo. Bumaba pang araw sa 170 to 180 pesos per kilo ang farm gate price sa Batangas, habang nananatili sa 190 hanggang 195 per kilo sa ibang probinsya. For this year, wala tayong nakikitang problem. Kung matamaan yung inahin, problema tayo by next year. Pero so far, wala pa naman tayong nakikitang problema up to December. Para maiwasan ang lalong pagkalat ng ASF, magtatayo ang Department of Agriculture ng mga livestock checkpoints sa Luzon habang hinihintay ang mga bakuna sa ASF. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chula-Real Jr. na may pondo para sa pagbili ng vaccines. May emergency fund din na ayuda sa mga tatamaang hog raisers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.